Okay, good morning ulit. Good morning, Team Eng-Eng. Good morning po mga ka-Eng-Eng. Ito na naman po kami sa kubo. Kanina pa po kami dito. Tanggal kami ng manok dun sa pugad. Nilagay namin, so ginawa naming kulungan. So nando na sila, okay na sila ngayon doon. Napatuka na rin namin. And eto nga pala yung puno ng tawag dito, makopa. Kailangan putulin. Pinutol ko kasi hindi ko na pinakita sa inyo kanina nung nagpuputol kami. Akong pinutol ko yan, tapos tinulungan lang ako ni tatay magayos nito mga sanga. Kasi kailangan niyang tanggalin, napakalago kasi niya, hindi makahinga yung ibang puno. Ito ay puno ng mangga na kalabaw. Ayan o, napansin nyo, nakaganon na yung sanga niya. Kasi andito yung makopa. Napupush niya palayo yung mangga. And itong rambutan. Ayan o, yung sanga niya, nakaganon na. So, para makahinga yung rambutan. Ito nga yung rambutan na to. Ayan o, nag-uumpisa na siyang medyo mamula-mula yung mga bunga niya. Pero yung isa, walang bunga kahit isa. Doon kami nagtataka. Walang kabunga-bunga yung isang rambutan. Tapos ito naman, hindi naman ganun napakadami ng bunga, pero may sanga siya na madami ang bunga. So antayin lang natin na medyo mahinog lahat. Pero masarap yung rambutan na yan. At ngayon naman, si tatay pinapakuha ko ng santol na wait. Ayan, kumuha siya. Ako daw ang titikin. Oh my God, nangangasim na kaagad ako eh. Okay to. Pwede yan. Maasim. Ang santol kasi hindi naman ganun hindi talaga ganun katamis tong santol na to. Pero dahil hindi pa ganun kahinog, lalo na. Pag hinog na, matamis na yan. Kaso, bago pa lang siya nahihinog, pinakukuha ko si tatay kasi may gagawin ako. May gagawin ako dyan sa santol na yan. And bantayan nyo na lang kung anong gagawin ko dyan. Ha? Dami ano. Eto pala, meron ditong maliliit ay. Mas maganda to. Mamaya dito ka kukuha. Kasi ilan pa lang ang nahihinog. Yung ibang bunga, kulay green pa talaga. So bago pa lang siya talagang nahihinugan. Kaya siguro, basta may kukuha lang ako para bantayan ninyo sa ibang vlog ko. Kung anong gagawin ko, ha. Basta may gagawin ako dyan sa santol na yan. Ito, yung maliliit na to. Sa kabilang malaking punong yan. Oo. Yan. Pero yan. Hindi pa. Yan, patingin niya. Ayan. Ito, oh. May gagawin ako dito, ha. Bantayan nyo na lang. Abang-abang kung ano ang aking plano dito sa mga santol na ito. May gagawin ako dito, ha. Kuha ka pa. Dagdagan mo to. Ayan. Antayin nyo na lang sa susunod, ha. Papakita ko sa inyo kung anong gagawin ko sa santol. Abang-abang. Salamat. The next day. Eto na naman ulit ako, ha. Ayan, natatandaan niyo yung pinanguha namin na santol, yung pinakuha ko kay tatay na santol. Ito na siya, oh. Ayan, may gagawin ako dito. So, ipo-preserve ko ito. Tuturo ko sa inyo kung paano magmatamis ng santol. Yung santol na maasim, gagawin kong matamis. Try natin, ha. Tayo nyo ako. So, kailangan natin itong ilagay sa kasirola. Magandang gamitin dito yung maliliit na santol.
So, pinapili ko si tatay ng maliliit, pero hindi lahat maliit ang nakuha niya. May malalaki din. So, ayan na lang natin. Ayan. Nalagyan natin yun ng tubig. Pakukulaan natin. Pakukulaan natin ng mga 10 to 15 minutes na kulo. Para lang siya maluto at hindi masyadong basta gagawin natin yan. Pakukulaan natin. Tapos mamaya at sama ko kayo kung paano proseso ang gagawin natin. Ha? Sige. Lagyan natin ng sakto lang na tubig, ha. Okay. Eto, ganyan lang yung tubig niya, oh. Eto naman kasi, Opo, lakad. Babalatan natin. Lagay mo doon. Eto. Opo. Eto, ganito lang yan. Pang-abalas kuya eh. Bagong gupit yan. Ginupitan ni kuya. Ni asawa ni ate. Ayan o. Ganyan lang kadami. Okay lang na kahit hindi ito nakalubog. Kasi tatakluban naman natin yan. Tatakpan natin. Tapos yung kulo niya, mag-moist na, ano na to. Mag-steam na dito. So, tingnan natin mamaya ha. Pakukuluan ko muna. Tapos, sama ko kayo mamaya kung ano ang gagawin ko dito ha. Mamaya, kita-kita ulit tayo. Pakukuluin ko muna ha. Much later. Yan. Ito na oh. Tingnan natin kung pwede na ha. Ayan oh. Tingnan natin ha. Ano na siya, umabot na ng 15 minutes na kinukuluan and pwede na. Patay na natin. Ayan. Palalamigin lang natin yan at mamaya babalatan natin ng manipis lang ang balat. Ha? Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin ko ang proseso. Ha? Sige. Ayun oh. Ito na yung nilaga natin santol. Hinango ko na dito, pinapatuluan ko ng tubig para huminto na yung pagkaluto niya. And meron na rin akong nabalatan kanina. Yan. Babalatan to ng ganito. Kailangan babalatan ng manipis na manipis para hindi masira. Ito lang oh. Tansya na kayo sa kamay ko ha. Yan. Manipis lang para matira natin yung pinakalaman niya. Manipis na manipis lang ang balat ha. Ayan lang siya oh. Ayan lang, ganyan lang. And lahat ito, babalatan ko ng ganyan. And tatanggalan siya ng buto. Ito ha. Papakita ko sa inyo kung paano tatanggalan ng buto. Kailangan manipis na manipis ang balat. Sana matikman nito. Opo, lakad doon, pupuntahan ko na, lakad na. Opo. Ayan. Okay. So, eto dapat manipis lang to ha. Kailangan hindi masira. Nung araw kasi,
pag iniimbitahan sa kasalan, sa birthday ang mga biyenan ko at saka nanay ko, siyempre wala namang pambili lagi ng regalo, eh gustong pumunta bukod sa makatulong sa handaan. Alam niyo naman nung araw puro handaan sa bahay lang, hindi uso yung mga restaurant. Ganito ang ginagawa nila. So para naman presentable, ganito ang ginagawa nila sa santol. Yan, hihiwaan lang ng ganyan, paslant sa palibot para lang nailabas yung mga buto. And sa isa yan dudukutin, pansin nyo yung tsura, ganyan lang siya. And dudukutin yan dyan isa-isa, padadaanin yan dito sa gilid ang buto, 1, 0, yan padadaanin dahan-dahan para hindi masira. Yan, So, diba? Mas presentable siya pag nakaganyan. So, ayan na siya. Hindi may iwasan minsan na nasisira, ha? Pero, pag nasira, wag naman ninyo itapon kasi pwede pa naman isama yun. Ayan siya, ganito siya pag nagawa. Yan. Yan. Ganito na siya pag ginawa na. Tapos, pag naganyan na lahat, kung may masira man, tulad niya, wag niyo itatapon kasi hindi naman yan, hindi naman mag-iiba ang lasa pag sira na ganyan. Pwede nga yan gayat-gayatin lang Pero, dahil gusto ko maging presentable, ganyan ang gagawin ko. And after dyan, pag nagawa ko na lahat na ganyan, ibababad ko naman sa tubig na may apog. Yung apog, alam nyo yung apog? Ang apog, yun yung para kumunat ang Ate, nasan yung binili yung apog? Para maging makunat yung texture niya, para hindi yung malambot, parang gulay na labog. Parang ganun. So, eto siya. Powder siya, na kukonti nga to So, bibili pa ako ng mamaya, magpapabili pa ako ng apog. Kukonti, 2 sachet lang yung binili. Medyo marami to. So, kailangan ko ng at least mga 3 pa para naibabad lahat to. Sa isang plangganang malinis, kailangan nakalubog lahat yung binalatan na santol. Nakalubog lahat sa isang plangganang malinis na may apog. Tapos para ibababad natin ito ng overnight. After noon, bukas, pag yung okay na at iluluto na natin, huhugasan lang natin ng ilang beses. Hugas-hugas lang. Ilang beses natin hugasan sa running water para matanggal yung apog. Tapos, ituturo ko sa inyo bukas pag okay na. Basta ngayon, magbababad muna tayo sa apog, ha? Bilis, anuhin na lang natin. Babalikan na lang natin bukas. Okay? Shout out muna sa inyong lahat dyan, sa ating mga OFW dyan. Thank you sa panonood. And Team Eng, thank you! Nagawa ko na lahat ganyan. Pansin nyo may mga sira, So, ginawa ko lang na ganyan lahat. And ngayon, kumuha ko ng malinis sa planggana. Lalagyan natin ng tubig, ha? Ilalagay ngayon natin tong apog. Ang apog ay yung natatandaan nyo kung merong nakakakilala sa inyo ng merong matanda na nagnanganga. Yan, yun yung nilalagay sa nganga. Yan. Itong apog ay ginagamit to para hindi siya maging malata, para siya ay kumunat. Yan.
Lusawin lang natin dito. Ayan. Lusawin lang natin tong apog. And lulubog natin tong mga pinalatan natin. Parang kulang ang tubig. Ayan. Bababad natin ito ng overnight or higit pa. Okay lang kahit mas matagal. Mas makunat siya. Ito ay para hindi pansin nyo kasi ito, parang madali siyang masira. Tulad nito, dahan-dahan ako pero ayan sira pa rin. So, patagal lang yan ang buto. So, ganun talaga kasi parang niluto kasi ito dahil alam niyo mapagluto, malambot. Tapos bukas, pag niluluto na to, hugasan natin ng ilang beses. Beses ito hugasan. Kailangan pa nagtaga ng tubig kasi hindi siya nilulubog lahat. Yan. Kailangan nakalubog siya para hindi siya malambot, hindi siya madaling masira. Kailangan natin na tubig. Yan. Kailangan nilulubog siya Kailangan nilulubog siya ng daman. And then bukas, takpan lang natin yan. Tapos bukas, ayan na siya So, maya pag ilulubog-lubog yan. Kailangan lagyan ng pabigat dyan na plato or anything na mabigat para bumaba siya. Lalagyan natin para siguraduhin lang na lahat yan ay nakalubog. And then, babalikan natin bukas. Okay? Balik tayo bukas ha. The next day. Hello, good morning. Ayan na Eto na tayo ulit yung ating binabad kahapon. Eto na siya. Lagpas pa yan ng magdamag yung babad na yan. Ngayon naman gagawin natin huhugasan natin to. Tanggalin muna natin yung tubig. Kita niyo yung pinagbabaran. Nakikita ba? Ang hina ng tubig. Ang sarap naman. Galing. Thank you naman, Luwa. Shout out, Luwa. Water District. Salamat. Ayan. Kailangan kasi maraming tubig and maraming hugas ito kasi tatanggalin natin yung excess na apog. Kailangan ano yun? Ayang walang tubig, paano ba yan? Galing naman kumain nitong tubig. Ayun na. Mahina dito. Kailangan to nakalubog sa tubig Kaso ang hina ng tubig. Dapat ito ilulubog sa tubig hugasan yan mabuti. Para matanggal yung excess na ang tawag doon, apog. Kasi pag hindi tinanggal yun mapait yun. Kasi kailangan hugasan mabuti. Ulit-ulitin natin ang proseso na to kasi mahina ang tubig. Kailangan ulit-ulitin ito and hanggang sa masait yung malinis talaga at masait yung lasa ng
tawag dito, apog. At dahil sobrang hina ng tubig, babalikan ko kayo mamaya pag okay na tong aking hinuhugasan. Okay! A little longer than a few minutes later. Yan. Ito na oh. Natapos ko na. Nahugasan ko na lahat. Sinigurado ko na tinanggal ko yung ibang mga hindi dapat kasama. Nilinis ko yan. So, ilalagay natin dito ngayon sa kaserola. Pinaglagaan ko kahapon. Unahin natin yung malalaki. Yan. Oh, nasisira. Muna ko lang yung malalaki ilagay. Yan o. Naayos ko lang. Para lahat sila makaabot ng 0. Yan o. Dapat sa mas maliit lang na kaserola kaso wala naman kami mas maliit dito. Kundi yung mas maliit, hindi naman ito kakasya. So dito na lang. Ayan o. Ayan na siya. So naka-ready na siya. And lalagyan ko lang ng konting tubig. Konting-konting tubig lang para lang hindi dumikit yung ilalim. Para lang hindi dumikit yung ilalim habang hindi pa na lulusaw ang sugar. And salang natin dito, ha. Ito. Tapos, pumili ako ng asukal. Asukal na puti. Dapat ang sukat nito ay 1:1. Since hindi naman natin masusukat ng maayos kasi hindi katulad ng asukal na nasisiksik siya, yan naman hindi. So, ilalagay ko na lang dito yung 1 kilong asukal. 1 kilong asukal. Kasi pag sobrang unti ng asukal, igang-iga yan, hindi masarap pag sobrang iga. Pag naman sobrang dami ng asukal, ang dami-dami namang sabaw. Sa bagay, masarap ang syrup niyan. Wait lang. Nasaan ang hindi ko buksan eh. Okay, ako na. Ay, kabayo. Ilalagay ko lang siya sa ibabaw. Yan, ang asukal naman kasi kusang nalulusaw yan. So, ilalagay lang natin sa ibabaw. Ayan na siya, oh. Yan, ganyan siya. And then, bubuksan natin yan, ang kala, ng mahina lang. Nasa medium heat. Kasi, pag sobrang lakas, maaaring dumikit yung asukal sa ilalim. So, masusunog. Kailangan mahina lang, hindi naman sobrang mahina. So, medyo mahina ang bukas ng kalan. Para habang tatakluban ko yan muna, ha. Pero mas okay kung hindi tatakpan. Ganito na lang. Habang kinukuluan yan, nalulusaw yung asukal. And then, antayin natin maging syrup siya o yung malagkit na, malapot na. Pag malapot na ang syrup niya, pwede na siyang hanguin. Yung ganyang proseso, tumatagal to ng ilang buwan, hindi basta-basta nasisira. Pag ganyan ang proseso. Kaysa sa yung lalagyan mo ng magsisirop ka, nalalagyan mo ng tubig, yung asukal, and magsisirop ka ng malabnaw, mas madali yung masira kaysa sa dito. Ito kahit ilang buwan pwede.
Yan ang ginagawang pangregalo ng biyenan ko sa kanang nanay ko nung araw na pag may imbitasyon sa kanila. Wala namang pambili ng regalo, maraming santol. So, pag may 1 kilong asukal, pwede na. Konting labor. Nung araw naman, di uso yung ganitong gas. Sa kahoy lang. So, konti lang ang gastos. May pangregalo na sila. At na-appreciate pa nung pinagregaluhan. Kasi syempre, pag ganun handaan, kailangan may dessert ka talaga. So, may dadagdag pa nila sa handa nila. And, ayan, kaya ginawa ko ganun. Pwede kasi yung, yan, pwedeng biyak-biyakin na lang yung pagkabalat. Pwedeng biyak-biyakin na lang yung santol. Para mabilis. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano ginagawa nilang proseso para maging presentable yung kanilang regalo. Ilalagay pa nila ng maganda yun sa grapon na paglalagyan nila. Ayan. Dahil, ayan naman, hinihintay natin kumulo at maging syrup yan. So, habang hinihintay natin, kakain muna ako ng almusal kasi ako ay namalengke kanina. At pagkatapos galing sa palengke, nagpunta pa sa kubo, pakain pa ako ng aso at ang oras ngayon ay alas 11 na, hindi pa ako nag-aalmusal. So dyan muna kayo ha, kakain muna ako, bye-bye muna, mamaya ulit. Much later. Yan, silipin natin kung ano na ang nangyayari. Yan, diba? Kumukulo na siya. Ayan medyo ilulubog natin yun. Ilulubog natin ng konti. Kasi yan, dadami pa ang sabaw niyan. So, kailangan nakalubog yan para nakukuluan. And, yung mga ganyang gula, yan, tatanggalin natin yan. Kasi, yan yung mga kung may ano bang tawag doon? Kung may mapakla na yung dagta ng santol na natitira, yan, tatanggalin, kasama yan dyan, kaya tatanggalan ko yan ng dagta ng gula. Okay, mamaya balikan natin yan pag okay na ha. Yan, konti na lang to ha, kanina pa to kumukulo. Mahina lang apoy niya, hindi ganun kalakas. Nakukuha pa akong bula, Yan, yung mga ganyang bula na namumuo, tatanggalin natin yan. And, medyo ilulubog-lubog natin ng kaunti. Sabi ng biyenan ko noon, wag daw hahaluin kasi nakakapag-asukal daw yon. Ang ibig sabihin nun yung syrup nabubuo ulit, nagiging asukal ulit. So kasi medyo patataasin natin ang ano nito para hindi madaling masira. Kailangan medyo malapot ang syrup. And para sa kaunting dagdag aroma, lagyan natin ng konting vanilla. Yan, 1 kutsarang vanilla lang. Lapit na to, konti na lang. Naamoy kong halimuyak ng vanilla. Yan. Pag ready na to, pag ginanyan mo, hindi pumapatak ng ganyan na isa-isa. Diretso yung ano niyan, diretso yung patak niyan. Ibig sabihin nun, pwede na. Ito malabnaw pa, konti pa. Takpan ko muna to. And habang naantay natin to na kumulo ay na lumapot yung syrup niya. Ayan, shout out naman muna tayo. Hindi, pasensya na ulit kayo ha kung hindi ko masabi banggit lahat ha.
Unang-una, shoutout sa Team Eng. Salamat sa inyo ha. Team Eng, salamat sa support talaga, promise. Sobrang solid ang Team Eng. Salamat sa support sa bawat isa. Thank you talaga sa inyo. And okay lang ba na hindi masyadong kita? Gusto ko kasi ipakita tong kumukulo eh. And salamat sa mga sumusuporta. Lalo na sa program ko na ayun, yung gusto ko makatulong tulad kay Bibe, yung batang walang pangalan. Sa ngayon ang hinahanap ko man makakatulong sa kanya ay yung para sa kanyang maayos na higaan. Kasi yung pagkain, yung asawa ng tita niya kasi nakasama niya sa bahay, may trabaho kahit papano, sumusweldo kahit papano, pero hindi naman ganun kalaki ang kinikita. Kaya yung pagkain nila kahit papano, bumalik kasi yung tita niya, may kasama na ulit sila ngayon pala sa bahay. Si tita niya andyan na ulit, diyan na ulit tumitigil, pero yung lola niya wala, nandun sa isang anak. So ang kasama niya ay tita niya at saka yung asawa ng tita niya, kasama niya sa bahay. So yung pagkain hindi masyadong mahirap kasi yun nga, kung sa pagkain kahit papano na isasama sila ng tita niya sa pagkain nila. Ang naalala ko na lang yung higaan ni Bibe ng maglolola na nakalatag sa lupa. So yun ang gusto ko sanang magawa ng paraan. And isa pa, yung bahay nila. Sabi ko nga minsan, videohan ko yung bahay nila kasi sobrang sana nga wag munang bumagyo. Kasi pag bumagyo at may hangin na konting hangin, magigiba yung bahay nila. So yun ang kailangan lang ay mapalitan yung mga dingding at haligi ng kanilang bahay. Kasi ang bubong, okay pa daw naman yung bubong ng bahay nila. Dingding at haligi ang kailangan nila. Kasi ang kanilang dingding ay kawayan. So, alam niyo naman ang kawayan, hindi naman panghabang buhay yan. So, malapit-lapit nang magiba yung bahay nila. Ayun lang ang at salamat nga pala sa mga naunang magpaabot ng tulong. Nauna na dyan si Weirdo Official. Nagbigay siya, nagpadala na siya sa akin ng konti. Tapos, si Sir Jerry's Toy TV, nagpaabot na siya ng pasabi sa akin, nag-PM na siya na magbibigay siya ng konting tulong. So, inaasahan ko yan. Alam ko naman si Sir Jerry's Toy TV. Shoutout nga pala, Sir Jerry's Toy TV. Alam ko naman na pag nagsabi yan, natutulong siya, talagang tutulong yan. Kilala ko yan kasi sponsor yan ni Kasilong TV. Ayan o, konti na lang o. Medyo nag-ano na siya. So, antayin pa natin konti. Yan. Pansin nyo, eto kung ito hindi ko binabad sa apo, dapat pag tinusok ko na ganyan, durug-durug na yan. Kasi, di ba, pinakuloan ko kahapon dahil bago balatan. Tapos ngayon, ayan, ang tagal-tagal na kinukuluan. Pero, hindi siya nasisira kasi nga, binabad sa apo. Kung hindi yan binabad sa apo, sira, para yung ano na, ano man tawag doon, parang lugaw, ganun, gutay-gutay na yan. Kaya kailangan ibababad sa apo para siya ay maging firm, maging makunat o medyo may kunat ng kaunti, ganun, hindi masyadong malambot. Konti pa. At yun nga palang asukal, yung 1 kilong asukal kanina, dinagdagan ko pa ng halos kalahating kilo. Kasi hindi lumulubog yung lahat ng santol, hindi lumulubog. So, dinagdagan ko pa ng halos kalahating kilo kasi hindi maganda pag kumukulo siya pero hindi nakalubog yung santol. Hindi siya makaka-absorb ng ano. Ayan o. Ano naman siya o, marami siyang syrup. Kaya lang, lumulutang siya, kaya paminsan-minsan ginaganyan ko para lumubog. Para lumubog siya.
para makuluan. Ayan. And shout out pala ulit sa Team Eng Eng. Salamat. At sa iba pang mga dumidikit sa akin, yung mga nagsusubscribe sa akin, salamat sa inyo ha. Salamat ng marami. Hindi ko kayo maisa-isa. Konti na lang kung naaamoy ko talaga yung aroma ng ano. Konti na lang. Kailangan natin palaputin yung syrup kasi pag ganyan, ibig sabihin yan, marami pa siyang tubig. O may tubig pa na, di ba na kanina, dinlagyan ko ng konting tubig. At yung etong santol, may sariling tubig yan. Kaya hindi lang yung nilagay kong tubig ang iigahin natin, pati yung tubig na galing sa santol mismo. Kailangan maiga natin yun. Ang matitira lang ay asukal. Ayun ang mas magandang proseso daw yon at mas tumatagal. Mas matagal ang buhay, hindi agad nasisira. Kunti pa. Tama-tama, kumain ako ng almusal. Brunch pala. Breakfast at lunch magkasama dahil 8:30 na ngayon. Malapit na, oh. Nakikita ko na nagbabago yung texture niya eh. Nagbabago na yung sabaw niya. So, ayan muna ha. Pasensya na kung meron akong hindi na shoutout ha. Hindi kasi ako sanay nang magsi-shoutout na may listahan. Kung ano lang yung lumabas, kung ano lang yung maisip ko. Pasensya na kung hindi ko naalala yung iba, kung nawawala ha. Okay, mamaya babalik ako ha. Titikman natin yan. One eternity later. We're done. Ayan na siya, oh. Ayan, and tayo ay kukuha ng ating titikman. Ganyan siya, oh. Kuha tayo ng malaki, ha. Ayan, oh. Mainit pa siya, mainit pa. Ayan. O, tingnan nyo. Ganda yung tingnan, oh. Wait, ha. Lagyan natin ng syrup. Ayan. Eto siya, oh. And titikman natin ha. Ayan. Nandito na tayo. Tikiman time. Oh. Yummy. Sarap. Takot akong sumubo basta. Sobrang init ng asukal pag bagong kulo. Kaya mahirap na. Baka malapnos ang mandila. Sarap. Tamang-tama ito pag bagong kain. And pag mag-aalmusal ka ng pandesal, pwede rin. Sabay mo sa almusal mong pandesal. Sarap.
Okay, sarap. Okay. Dito na lang natin tapusin tong ating vlog. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga nakarating dito sa dulo ng aking vlog. And sana kahit papano may napulot kayong maganda dito sa aking pinaggagawa. Pwede rin nyo rin, kung sa lugar ninyo maraming santol, pwede nyong gawin to at gawin yung negosyo. Maganda, lalo na kung marami kayong kahoy na panggatong, tapos hindi nyo kailangang bumili ng gas. Ay nako, napakagandang negosyo nito, sigurado. And ang maganda pa dyan, hindi madaling masira. Ilang buwan bago siya masira. Basta siguraduhin nyo lang na ang paglalagyan nyo na canister ay sterilize nyo, kasi pag na-contaminate yung kahit ito ay maayos ang pagkakagawa at na-contaminate yung canister nyo, baliwala din, magkakaroon din ng mold, magkakaroon din ng amag. So sayang lang, kaya kailangan malinis na malinis. And kung pwede yung glass naglalagyan, ang paglalagyan nyo, uso na kasi ngayon yung mga grapo na plastic pwede din naman yun, kaya lang mas safe pag yung glass ang inyong paglalagyan at mas tatagal. Okay, bye-bye all, bye-bye. Salamat sa mga nakaabot dito sa dulo ng aking vlog. Thank you. God bless us all.